Salamat sa pagpunta, Walang problema. Salamat. Anytime. Ah, Salamat din at inimbitahan mo kami dito ng okay aking lang. misis. Mrs. Sino ba yung Mrs. mo nga? Si Mrs. Market. Si Mi- Si Minette. Mga manonood, si Chris ang ating guest ngayon. Siya yung asawa ni Mrs. Market, yung guest natin nung nakaraan. Bigyan mo naman kami ng background mo, kahit konti lang. Kailan ka ba dumating dito? Ako ay isang nurse. Dumating ako noong 2012 bilang isang student. At eventually, I worked my way for being nurse na ngayon. So, nag-umpisa ako as aged care worker ng, I think, mga almost 3 years din before ko nakuha yung registration ko as a nurse. Sa AFRA. Sa APRA. Yeah, and then yun, nagkakilala kami ni Mrs. dito. Niligawan niya ako. So, yun, sinagot ko naman siya kaagad. Maganda eh. So, kung gusto niyo malaman kung paano niya sinagot, message lang kayo, ha? Hindi, seryoso. Nagkita kami sa isang party. Hindi pala, pinakilala lang pala ako. Tingnan mo, ibang babae ba ito pinag-usap? Si Mrs. Market. Si Mrs. Market may pinag-uusapan natin, ha? Hindi, inimbitahan kami sa isang party. Tapos nandun yung isang kaibigan niya. And then, yung kaibigan ko rin from work. Parang sinabi lang na, may kasama kaming, Maganda. binata, single. Hanap nyo naman ng girlfriend to, ganyan. Ikaw pala yung kasama. Tapos binigay yung number. Ito, text mo to kasi yan to. Single din to, maganda, ganun. Yun, tapos nagkainuman, later sa party, medyo nalasing na ako. Parang siguro tinawagan ko or... Hindi mo na maalala. Hindi ko na maalala. Siguro na-text ko siya or natawagan ko. Then the next day, tumawag siya ulit. Sabi ko, hala, ba't tumatawag to? Ganun. Hindi ko alam na ako pala yung unang nakatawag sa kanya or text. Tapos doon na nag-umpisa. Nag-text back. Nag-text na kami, ganun. Eventually, nagkita kami, nag-date kami. Tapos tuminto yung mundo. Tapos kumantay palagi. Tapos, obviously, syempre, naging kayo, nagpakasal, nagkaroon ng 3 supling. beautiful kids. Blessing galing kay Lord. And doon nag-umpisa ang happiness namin. Happily ever after. Happily ever after, yeah. So, kailan, ma-stop lang kita, kailan mo nakuha yung registration mo ulit? 2015. Kasabay nung paglabas din ng aming kambal. Halos magkasabay lang sila. Ang daming blessing nangyari. Ang daming blessing na nangyari sa akin nun. Naging nurse ako dito sa Australia. Nagkaroon ako ng pamilya. At tapos 2 agad. Oo. Nandun lahat ng mga challenges, ang joy, lahat na nararamdaman mo bilang isang ama, bilang isang tao, bilang isang lalaki. All at once na. Na-fulfill mo yung dreams mo bilang isang nurse. Nagkaroon ka ng pamilya. So, it's such a wonderful blessing nung time na yun. It was actually overwhelming para sa akin. Kasi, sabay-sabay nangyayari. Hindi mo alam paano i-take lahat eh. So, meron kang mixed emotions. May anxiety ka kasi kakaumpisa mo lang sa buhay dito sa Australia. Wala ka pang masyadong, alam mo yun, wala kang pera, wala kang Tapos may 2 anak ka na. May 2 anak ka na. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Sabi ko, but I still took it as a blessing na kailangan i-enjoy ko to, kailangan i-face ko kung anong mga challenges. Yun. Ano ba yung mga challenges ng pagiging isang tatay dito sa Australia? Well, siguro kung sa last interview mo kay Mrs. nabanggit niya na may autism yung kambal. Oo nga anak pala. namin. Ano yung mga challenges, lalo na with special needs? Very challenging kasi as we all know, yung mga bata na nasa under the spectrum is very challenging talaga.
you have to be really full on, no? Hands-on dad ka dapat. Kailangan nandun ka to assist them kasi um, fully independent sila sa'yo. Like, fully dependent sila sa'yo. Like, lahat ng pangangailangan nila is kailangan nandun ka. So, pero, ano naman, masaya naman kasi nakikita mo yung pure joy. Mafe-feel mo na talaga na ikaw ay isang ama. Ginagawa mo lahat kasi mahal mo ang mga anak mo. At doon mo na-realize na it humbles you ba na I'm a father of a special needs child. Siguro binigay sa akin ni Lord to kasi alam niya kaya ko, kakayanin ko. So makikita mo ang mga challenges, dadaan sa iyo, makikita mo, wow, nagawa ko 'yun kasi out of love. I'm doing that because I love my children. It's not because I need to, but because I love them. So, yung kumbaga, it helps you grow as a person as well na wow, hindi mo akalain na magagawa mo yung mga challenges na yun. Kasi wala naman, kahit magbasa ka ng libro. Oo. Wala kang idea kasi first time dad ka. Tapos ang daming nangyayari sa buhay mo. Yung mga career ko ba unahin ko? Or may kailangan ako ng mga anak ko 24/7. Kailangan ka rin ng asawa mo. Siyempre, marami kang role na ginagampanan. Pero yun nga, kasi nga, I think yung pagmamahal mo sa anak mo yun yung talagang magpupush sa'yo na kailangan kong gawin to kasi hindi mo maipagpapalit ang pagmamahal mo sa kahit anong bagay. So, siguro kung ganun ang paano mo ba ilagay yun? Like, if you do everything na may pagmamahal, kakayanin mo talaga yun, naniniwala ako lagi sa ganun na basta merong pagmamahal, it sees you through. Kumbaga, kakayanin mo lahat. Tama, cheers tayo dyan. Cheers. Ano yung naramdaman mo nung nalaman mo na yung dalawang kids mo may autism? So, nagdumaan ka ba sa naman. First, or did you question, bakit ako pa? I think lahat naman siguro tayo pag mayroong mga dumaraan na problema sa buhay natin, talagang napapatanong tayo kay Lord Bakit ganito? Anong nangyari? Kakasimula ko pa lang. Oo. Di mo alam anong gagawin mo talaga. First thing na maiisip mo, what to do now? What's next? Diba? Like, kasi 2015, saya-saya mo. Kasi, naging nurse, naman, dalawang kids. Kasi on their first year, okay naman sila Pero yun nga, eventually, nakikita na namin yung signs ng autism. So, I started to feel, I started to feel doubtful na ako sa pagiging tatay ko. Marami na akong mga questions sa mga tumatakbo sa isip ko na may nagawa ba akong mali, ganun. Paano ba ako magiging isang mabuting ama sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ganyan. So maraming tumatakbo sa isip mo. Very I think more on, ang naramdaman ko nun is more on fear and anxiety. Kasi you'll never know what's gonna happen. Very uncertain kung iisipin mo, very uncertain na ang future nila kasi nga may autism sila. Hindi mo alam kung how are they gonna go when they grow up. Will the society accept them? Will they live a normal life? Pag wala na, pag sila na lang on their own na lang. Tsaka number one fear yan ng mga parents with parents ng may mga special needs children. Ang number one fear talaga is paano sila pag nawala kami. Yun ang number one question dun. So, lagi namin napag-uusapan ng wife ko na we have to prepare ourselves and prepare them like, kaya isa ito sa mga naisip namin na pag-igihan natin tong business natin kasi this is parang assurance nila to na pag nawala tayo, meron tayong maiiwan or alam mo yun,
na kahit papano hindi sila mahihirapan sa buhay. Ganun. So, first thing na ginawa ko nun, kumuha ko life insurance. Ganun, no? Siyempre, bilang tatay, Oo, nakaano ka kasi- na agad sa 10 steps. Oo, inisip ko kuha akong life insurance kasi baka bukas, makalawa, mamatay ako. Anong, di ba? Laging paano sila? Paano yung mga anak ko? Paano kumuha yung ko ng tatlong anak mo? Kumuha ko ng private insurance, private health insurance. Kasi in that way, mas convenient sa kanila if they gonna see a doctor, kung may problema sila sa health nila, at least may private health kami. So yun yung mga yun yung mga naisip ko agad na kailangan gawin ko to sa mga anak ko. Bilang tatay o bilang husband naman dun sa asawa mo, paano mo tinulungan si Minette? Siyempre, Ano naman kami mag-asawa, although lagi kaming nag-iinisan, nagkakainisan. part naman yun. Kami Part din naman yun. kami Pero din ng asawa ko eh. hindi namin maialis sa isip namin na asawa ko to I have to be there for her. Kasi yes. So kung ano yung kakulangan niya, pupunuan ko. Kung hindi na niya kaya, so ganun. Kahit minsan talaga pagod na pagod ka na kasi hindi lang ginagawa mo ang expectation niya as her husband, you are doing it as a father as well. Tama. So marami kang ginagampanan na role. So I think yung pagiging husband is mahirap din. It's very challenging kasi nga minsan nakakalimutan nyo ang isa't isa. Nagkakaroon ng problema ang inyong relationship kasi Na-focus lang kayo nakafocus na kayo sa bata. Oo. Very challenging na nga yung situation. So, minsan nakakalimutan nyo na maging sweet sa isa't isa. Lalo na yung sa umpisa nung wala pa kaming support from the government. Kasi tinago namin for a while ang kondisyon ng kambal yung kondisyon ng anak namin. So, nahiya kaming humingi ng support din sa ibang family member. Hindi nila alam, nahihirapan na pala kami sa bahay kasi very challenging nga yung pagpapalaki ng mga children with autism. So, pero na-realize namin importante pala talaga ang help from the community or from the family. So we started to We started to open up. We started to open up. About your kids' situation. Yeah, we started to seek help. And then, sumunod na rin yung time namin sa isa't isa. Nagkaroon na rin kami ng time na lumabas, mag-date ulit kami, ganun. So, yun yung mga challenges din sa pagsasama na until now, we are still working on it na ma-overcome namin. So, every now and then kasi may mga challenges every now and then may mga challenges, lalo na sa business. Lalo na ngayon, may business na. There's another thing na kailangan mo rin pagtuunan ng pansin. So, hindi lang tatay, hindi lang asawa, business owner din. Business owner din. So, kamusta ang business? Mrs. Market. Dapat Mr. and Mrs. Market. Hindi naman. Mrs. Market, it represents the family as well. So, gaya nga ng sinabi ng Mrs. ko, it's the name of our children, it's her name and her mom's name who really put their hands to work sa aming business. Kamusta ang negosyo ngayon? Sa awan ng Diyos, okay naman. We are very thankful sa Filipino community dito sa Melbourne. Nagkakaroon ng help from each other. Yun nga, may collaboration. And syempre, mga Pilipino, nami-meet nila yung lasang Pinoy. Isa nga sa mga namin, sa mga goal ng Mrs. Market is to give every kababayan a taste of home. Yan. So sa aming longganisa, sa aming tapa, sa aming tocino, sa aming siomai, there's always a taste of home. So every time they buy our product, pag tikim nila, parang may magpupunta agad sa... Ito yung silog ito yung long silog or top silog na kinakain namin. Wow. And it's even better. Hopefully, it's even better for their taste. Parang what makes it better is the mission also behind the Mrs. Market. Yep. And it's always, sabi nga nila, it's always made with love. So, yun ang secret dun Love for the craft. Saka love din for the mission dun sa
yung mission about helping Oo. other Merong, parents or yun nga. kids. Isa na rin yun sa mga naging reason or purpose ng business. Kasi nga, it started as um, yung goal, especially yung misis ko na dahil nagkaroon tayo ng, we have a blessing to be a business owner. Kailangan din natin mag-give back sa community. And, you know, siyempre si Mrs. very compassionate dyan. And I think that's one of her passion na tumulong talaga sa mga, kasi nga once you become a parent sa isang autistic child, you became an advocate as well eh. So siguro yun din yung mga talagang purpose namin na kung kaya naman naming tumulong, we will gladly do it. Yeah. Malapit na tayong magtapos dahil mauubos na rin yung tsa ako. Sa mga parents, lalo na sa mga tatay na nasa the same situation mo, na lalo na nahihirapan silang i-accept or gusto nila, as you say kanina, tinatago nila. Ano yung mapapayo mo sa kanila to open up and to accept the situation na ganito yung ano lang siguro, kasi lahat naman tayo, we were raised in a different different background, di ba? Different household. Ang tatay natin kung ano yung kinalakihan natin, yun ang inaisip natin na how we gonna raise our children. Ganito ako pinalaki ng tatay ko, so ganito din. But gaya nga so nagkaroon ka ng anak na may special needs, so siyempre automatic sa'yo yun na isipin, it will be different now. I think kung yung tatay ko pinalaki ako na medyo brusko, yung go, lalaki ka, kaya mo yan, ganyan. Ako yung masusunod. Ako masusunod, di ba? So pero iba na. So one is acceptance. Tanggapin mo na iba ang kondisyon ng anak mo. He needs your help and kailangan andun ka lagi. Gaya ng sinasabi ko always, ikaw ang pinili bilang isang magulang niyan eh. So you have to feel responsible and you have to realize that you are a special person. Ikaw ang pinili. So you have to put in your work. Ako ang pinili ni Lord na maging magulang nitong mga batang to. I have to do my best in everything that I do for them. So ganun. So never be shy to seek help. Always face up the challenges and all the mga trials, yung mga ganun. Always face it with love and of course don't forget your wife, you know. Kasi yun nga sinabi ko, pag nagkaroon kayo ng children na may special needs, sa sobrang challenging ng mga bagay, nakakalimutan mo yung relationship nyo as husband and wife. So I'm just speaking sa aking personal experience, yeah. And minsan pagod na pagod ka na, so kailangan mo talagang i-weigh mo lagi ang responsibility mo as a dad and your responsibility as a husband. So that is very important. Tama, I agree. Tama yan. Cheers to that. Cheers to that. Message mo naman kay Miguel and Rafael muna, dun sa dalawang kids mo na may special needs. Yeah. So, sigurado mapapanood din nila to. Oo nga. One day, they will listen to this and they will understand this. I don't know at the moment if how well they will understand this, but hopefully one day, to my boys, Miguel and Rafael, nasabi ko na to sa last interview but pinipray ko lagi na God will give me a long life because I know they need me. Me and my wife, they will need me all their life. But Daddy will always be here. I will try to live as much as I can sa aking mga anak, si Miguel, saka si Rafael. I'm sorry kasi minsan hindi ko kayo naiintindihan. But sabi nga nila, if it's hard for them,
I mean, sabi nga nila, if it's hard for you, it's harder for them. Kaya you have to be there for them. Um, Kaya sa aking mga anak, nandito lang si Daddy kahit anong mangyari. And um, alam ko, you have your own gift. You are special in your own way. So don't be scared to grow and paano ba yun? And to be whatever you want to be. Daddy and Mommy will always be here. Kung whatever gifts you have and what you are very special in your own way. So don't be scared to see the world and to try everything. Mahal na mahal ko kayo. Naramdaman ko yun. Yes. Kay only girl naman. Siyempre, ang Stella. aking only girl, Stella, lagi ko sinasabi sa wife ko, that's my princess. Alam mo naman tayo mga daddy Ako din. sa ating mga Yung anak ko din lagi sasabi. di ba? Sa ating mga daughter, you will be forever my princess. Forever baby. My forever baby. I know sa aking anak, kay Stella, you are always loved. You are super loved because you came as a sister to a special twin boys, and I know that you'll carry through everything. You will live a very special life because of your brothers, and I know you'll be also carrying this hindi ko sasabihin responsibility, but it's a challenge as well. And I think you will not understand for now, but maybe one day maiintindihan mo because yung mga times na naiinis ka sa mga kuya mo because they won't talk to you. I know one day you will understand why they won't play with you like the other kids like the other kids do. Tama ba yung English ko? Kaya ni ChatGPT yan. And one day, you will also understand kasi sometimes you doubt if equal ba yung pagmamahal namin because Yun nga, sometimes natanong ko nga sana yun. because sometimes Baka nafo-focus kayo dun sa... because sometimes the attention namin mag-asawa is dun sa just focus sa twin boys. Oo. And sometimes she'll feel neglected. Kasi Sometimes it's she will hard for feel her din. unloved. She starts to get, hindi naman siya jealous, hindi naman siya ganun. It's just normal for her She's to such a feel. wonderful kid. She's such a wonderful character, yung daughter ko. Yun lang, talagang naki-question lang niya, bakit mas marami kang attention sa aking mga kuya kaysa sa akin. Which is valid naman, Yeah. siyempre, di ba? Yeah, and then no matter how I explain it to her for now, she will not understand. But one day she will. So I hope when you're watching this after how many years when you're grown up, I'm pretty sure you will understand. You are such a good daughter, and mommy and daddy loves you very much. Cheers. Last, sa yung nag-iisang Mrs. Market, Doon pa rin. si Minette. Sa aking better half. I love that term. Sa aking better half. Better. Sa aking misis. Yeah. Siya yung better ko, yung half. Oo, kasi ano yan siya. My wife, she's a strong person. She's such a character. She's very hardworking. So, I appreciate everything she does. Hindi man niya alam yung kasi hindi ako masyadong very I feel you, man. Ganun din ako. hindi ako masyadong masalita pero kasi akala niya binabaliwala ako siya kasi hindi ako pero she knows inside na I appreciate her every day. Everything that she does, I appreciate her. I love everything she does. Kahit minsan nakakainis na pero wala man tayong magagawa eh. Nauna yung pagmamahal, siyempre. Nauna yung pagmamahal. Yeah. Yun lang, nandito lang ako lagi. Through thick and thin, di ba? Ganun lang yan.
Sabi ko nga lagi sa kanya, pogi lang ako pero di ako babaero. Naiiyak na ako eh. Joke lang yun. Naiiyak na Kasi ako minsan eh. binibiro din niya ako. Sabi niya, baka darating ang araw, pagpapalit mo ako, mabababae ka. Hindi ko magagawa sa iyo. Pogi lang. Pogi lang ako, di ako babaero. Isa pa ulit. Maganda yun. So, ganun. Yeah, so you're the, sa misis ko rin, in terms of business. Ikaw ang talagang may drive and passion sa business natin. So, dito lang ako to support. Supportive husband. Supportive husband. Minsan naiinis siya sa akin kasi, ikaw naman dyan. Kaso pag ako din ang gagawa, parang hindi rin siya satisfied. So, better leave it to you. Leave it to the expert. Ikaw na dyan. Basta kung anong kailangan mo, Support. driver, anong gusto mo, kargador, dito lang ako. Parang nakaka-relate ako dyan. Okay. Lastly, ang message ko sa wife ko, syempre, hindi mawawala yan. I love you. And that word, kasi minsan very, commonly used. Minsan nawawala na. Wala yung meaning. But when I said that to my wife, I'm very, kumbaga very sagrado yan. Oo, minsan mo lang gamitin eh. Minsan lang gamitin yan, pero kailangan minimin mo. And that's very important din. That's reassuring to her. That word is very reassuring to our wives. Naisip ko tuloy, hindi lang pwedeng pinapakita mo na mahal mo. Kailangan Reassuring sabihin yung mo words. din. Sabihin mo din na mahal mo siya. So sa aking asawa, mahal na mahal kita. Alam mo yun. Alam mo ba? Gaganon ka. Gaganon ka. Well, I love you. Ganon din, bago tayo magtapos, dahil sinabi ni Chris sa kanyang asawa na mahal niya siya, ako din sa aking asawa, si Ederly ng aking better half, I love you. Alam mo din yan. Alam mo ba? Salamat at maganda yung kwentuhan natin na to na sa mga nanonood, lalo sa mga tatay dyan kasi ito ang aming Father's Day special. Sana may natutunan kayo, lalo na yung mga tatay na may special needs yung mga anak. Hopefully you learn something sa kwentuhan namin. Siguro takeaway ko dyan is yung wag mahiyang magtanong. Parang ano ba yun? Don't be scared to ask for help. Yun yung takeaway ko doon. Kasi siguradong, sabi nga ni Mrs. Market sa last interview ko, yung collaboration. Di ba? So, the moment na you open up, you ask for help, maraming tumulong. Di ba? Like yung business nyo, marami din nakipag-collab. Yeah. Bago tayo magtapos, sa mga tatay dyan, Happy Father's Day. Mabuhay tayong mga tatay. Maraming salamat sa panonood sa aming kwentuhan dito sa One Studio. Salamat, Chris.